Dr. Alex Ibay, he is a family physician and an integrative medicine practitioner for more than 25 years. Yes, and he is a member of Philippine Academy of Family Physicians Incorporated. At hindi lang po siya ordinary na physician, siya po ay lead physician during the outbreak ng chikungunya virus sa Quezon Province. At siya po ay ini-interview po sa TV, no, sa mga news for that outbreak. Siya po ang pinupuntahan ng mga tao during the outbreak. And he's been awarded by the provincial government of Quezon. At hindi lang po yan. Si Dr. Alex po ay believer ng ating product. Actually, sa kanya pong clinic, he is using the iTeracare devices. At hindi lang po believer ng ating product, siya po ay also believer ng ating negosyo. And actually po, siya po ay na-awardan as a Future Star Manager the last time we went to Malaysia for the recognition rally. So without further ado, I'd like to call on and welcome our dear medical doctor, Dr. Alex Ibay. Good afternoon, Doc. Good afternoon, good evening, and good morning to all of you. Doc? Ayan, please unmute yourself po. Okay, good evening. All right. Yes, good evening. Thank you very much, Mai, for your kind introduction. Likewise, kay Rudolph, well, very extensive ang kanyang pag-explain about iTera and also the business plan natin. So, thank you very much. So, I'm very much glad na ang dami po nating nag-attend ng Zoom meeting tonight. Madami. Well, anyway, so alam ko medyo marami ding from other side of the kasi sa atin good evening pero sa kanila good morning. Okay. So just like to make some clarification. So this is kasi disclaimer lang natin ito. Kasi unang-una, we'd just like to remind everyone na ang iTeracare device po ay hindi medical device. Likewise, yun din pong iTera Bio, iTera Lite, yung lahat po ng ating Classic, yung ating pong Premium at yung pong ating Pro, hindi po silang registered as medical device. And then, bakit ginagamit ni Dr. Ibay ito? Hindi naman pala medical device yun. So, diba, may tatanong, bakit gagamitin? Hindi naman pala yan talagang proven na effective. Well, for me, I believe in the product. Yan, number one, I believe in the product. Pangalawa, it does not cause harm. Safe po yung ating iTeracare. Pangatlo, ito po ay nakatulong sa aking mga pasyente. So that means na kung nakatulong po sa mga pasyente ko, might as well i-share ko rin yung blessing sa iba. Hindi ko naman po sasabihin na, may iTeracare device ako, doon kayo pumunta sa kliniko. So at least in this platform, na-share ko sa kanila kung paano makakatulong ang iTeracare device pwedeng sa iyo, sa pamilya mo at sa mga kaibigan mo. So nakakatuwa po, nakakatuwa na tayong karamihan sa atin dito na distributor na share natin yung blessing, di po ba? Sharing is blessing po sa ating lahat. Okay po. So yun lang naman po. And then isa pa, isang karamihang nakikita kong tinatanong at bakit po ba hindi po ako gumagaling sa iTeracare? Ang tagal ko na pong ginagamit or pag minsan pa imbis po na ako gumaling after some time, bakit po lalong sumasama ang pakiramdam ko? So, di ba? Sabi nga, iba-ibang tao, iba-iba tayo po ng reaksyon, iba-iba ng genetic composition tayo. So, may kanya-kanya po tayong idiosyncrasies po ang tawag doon. So, ang lagi kong sinasabi, so unang-una, please, sundin po ninyo yung ating mga sinasabing basic yun. Una, pag-inom ng charged water, do the basic protocol, and then kung alin po yung concern areas. Although meron po tayong mga guides na ginagamit, pero
medyo pag yung iba ayaw gamitin yon kasi nahihirapan sila lalo they are not familiar yung mga sinasabi natin yung meridians or yung mga points na sinasabi so ang ginagawa ng iba they just focus doon sa mga concerned areas sila. So remind ko lang na mas maganda kasi gawin ninyo po yung procedure ng iron, and then yung sa mga iba naman na hindi agad gumagaling or parang walang pagbabago. So sabi nga po natin, magtiyaga po kayo. Okay, sa ako mismo sa pasyente ko, iba-iba din po ng reaction. Meron po diyang isang session lang, nararamdaman agad nila, tuwan-tuwa sila. Meron din naman pong ilang beses nang magpapabalik-balik na medyo parang hindi ko agad nakikita. Pero later on, pag tumatagal, nakikita, naman po, nasasatisfy naman yung pasyente dahil nga nagkakaroon ng improvement. Kasi sa akin po, pag minsan ang pasyente, hindi po sila regular na pumupunta. Katulad last time, nagpa-therapy siya noong September. Naka-anim lang yata ang therapy. And then, hindi ko na nakita, hindi ko na na-follow up. Then, bumalik yan last week, this week yata, o one day or last week. Sabi ko, kumusta ka naman? Sabi naman niya, malaki na po ang naipagbago. So dati gumagamit siya ng tungkod sa bahay nila. Ngayon daw nakakalakad na siya nang walang nagsusupport sa kanya. So yun yung po mga and then pag may naramdaman kayo, yung sinasabi nga natin po yun, that is yun pong sinasabi nating mga healing crisis. So meron naman po tayong mga guides, if ever ma-experience po nyo ito, pwede naman nyo pong i-search, meron po tayong yan sa YouTube or meron po tayong or yung inyong sponsor, itanungin niyo po kung saan makikita para po alam niyo kung ano yung gagawin niyo if ever magkaroon po ng healing crisis o mga reactions. Kasi sa amin po sa medicine, meron din po kami tinatawag na pag nagbibigay kami ng gamot, may adverse reaction. So ibig sabihin po nun, hindi rin lahat ng tao ay gumagaling at pag minsan nagkakaroon pa sila ng side effect. Yun po ang mas kilala nyo pa, mas familiar po kayo sa word na side effect. So ito naman po sa ating iTeracare, we will not call it side effect. Parang po yung initial reaction nyo. Parang po bang sabi nga po nyo na nagre-response na yung katawan ninyo. Kumbaga kung kayo meron mga cells po na medyo lobat na na-charge na sila, di po ba nagsisimula na sila mag-activate. So yun po. So let's go ahead na sa ating Q&A. Alam ko marami nang naghihintay. Yes, Doc. Maraming salamat po for all the clarifications you made, no? And we are very happy to welcome our 180 participants, Doc. Wow. Wow. So ito po yung mga nasa meeting natin. So for us to be able to serve all of you, magsiset lang po tayo ng structure for this meeting. So for this Q&A particularly, so si Doc Ibay po is here, and yung mga uunahin po natin, of course, yung paghahaluin po natin yung mga nasa video, yung mag-on ng video at magtatanong ng live, at saka po yung mga nag-chat. Okay, para po lahat ma-serve natin. And as much as possible po, gusto po natin na i-limit to 2 direct questions lang po, and make sure it's a medical question po. Kung pwede, diretso na po sa medical question, wag na pong magkwento ng mga kung ano-ano po na hindi naman po related doon po sa tanong. Okay po ba yon? So agree po ba tayong lahat? Okay, thank you so much for that po. So sige, I will start now. Okay, I will call on si Sir Wed DOP. Go ahead, sir. You may now unmute yourself. Hello. Good evening. Yes, good evening. Good evening, Doc. Actually, I just want questions lang. The last week po, Doc, nag-therapy po ako sa isang stroke patient. Yes. And then, nung pag-follow up ko po sa kanila, kasi gusto po nila ng second therapy. So, and ang naging reactions po sabi niya is nilagnat daw po siya. So, hindi ko po alam kung paano i-handle yung situations na yun.
Pero yung wife niya po is dalawa po kasi sila mag-asawa na stroke. Wow. Oo. Mag-asawa pa sila. So ganito, so yun na nga yung sinasabi natin na from time to time, yun, lalo't yun, first time ba na nag-therapy sila. So talaga magkakaroon niya naman ganyang reactions. Pwedeng lalagnatin, pwedeng pagpapawisan, pwedeng magiging yung uneasy sila. So yun yung tinatawag nating healing crisis. So how to deal with it? Sabihin nyo, explain mo. So dapat magbasa-basa ka din. Tungkol kasi as a therapist, dapat alam mo rin yun, di ba? Yes, Doc. Talaga nagkakaroon. So explain mo lang yun. And then, so di ba, alam naman natin gagawin. So you parang i-ano mo muna, i-lessen mo yung time na ginawa mo sa kanya. So and then gradually increase mo ulit. Then observe mo kung ano ang magiging reaction niya. Paliwanag mo lang sa kanila na talagang meron. Hindi masama yun. Okay, Doc. And then, Doc, one last question, Doc. Yung almost 1 month na rin po nagte-therapy sa isang actually, Doc, ang problema kasi niya is sa tuhod niya. Hindi na siya makatayo. Pero nararamdaman niya na meron pong mga magandang results. Okay. Kasi mas marami daw po siyang naiihi. Naka-diaper na po siya. Do you think, Doc, it is a good sign na she's recovering or maganda yung result ng iTera? Yes, kasi ini-eliminate, 'di ba? Ang isa sa mga ng iTera is ini-eliminate natin yung mga ating mga dampness, mga ating mga excess fluid. So yun ang ginagawa niya, kaya umiihi. Then most likely din yung renal function niya, yung kidney niya, na maigi, ang circulation niya umaayos na. So mas marami na siyang iihi ngayon. Yun ang pwedeng explanation doon. Nagaganda ng circulation niya, kaya marami nagpo-flow sa kidney, marami na siyang iihi ngayon. Okay, Doc. Yun lang po ang questions ko. Thank you very much, Doc. Okay, sige. God bless po. Okay. Alright, thank you, sir. Okay, Doc, so we'll pick up naman here sa chat box natin. Doc, question from Miss Amor. Pwede po ba i-blow yung merong fever? Yes, opo. Kaya nga ginagamit na siya. Sabi nga natin, pag meron kang iTera Care, para ka may doktor sa bahay. So pwede mo po. Ang ginagawa natin kasi usually, kung depende, most likely, kasi uso po ngayon ang flu. Di po ba? Pinag-iingat nga tayo ng Department of Health ngayon. If possible, mag-mask ulit daw tayo, pero not mandatory. So pag may fever, i-blow mo itong nose. Kasi usually ang virus, ang pinagsisimulan niyang ang port of entry niyan is through the nose, through the mouth. Kasi ang virus usually droplet infection. So i-blow mo po ang nose mo. Itong part na ito, throat and nose. So doon mamamatay yung virus, yung bacteria. Parang mo po, tawag dito natin, i-condition mo para matawag dito, yung virus, hindi siya magtuloy-tuloy sa iyo. Yun po. Alright. Marami po kasing nagtatanong tungkol po dyan sa fever dahil mainit na po yung katawan, di ba? Tapos syempre mag-heat therapy pa. Kaya po usually parang pwede ba? Pwede ba kahit na gamitin pa rin ng iTera Care? Yes, and then drink more water. Drink more charged water pala. Sige. Yes po. Don't forget that. Pag nag-therapy po, di ba pagpapawisan? So yung init lalabas. Yes po. Okay, next question from Miss Feli Phipps sa chat box pa rin, Doc. So 7 months na po nag-blower, follow ang protocols every session. Ngayon, Doc, pwede po ba sa kamay, paa at spine na lang po? Tapos focus na sa affected area? Yan po muna, Doc. So as I have said before, earlier, much better kasi kung ginagawa natin yung basic protocol. Why? Kasi nga po, di ba, tinano natin yung ating mga chakras, yung top crown chakra, na doon yung sacral, yung sacral chakra natin. And then yung mga lymph nodes at mga meridians po natin. So, although nasa kamay at paa na natin yung nagre-represent at sa spine yung different organs, iba pa rin po kasi ito yung organs. Pero we talk about dito sa iTera kasi isang inaano niya is yung meridians din po. Kasi yung energy po natin, kaya daw tayo nagkakasakit,
based sa energy healing, sa mga frequency yan. Ang atin pong energy sa katawan ay nabablock. So, parang acupuncture din po yan. Nag-ano din ako ng acupuncture dati, reflexology. So, yun po ang ginagawa. Kaya mas maganda po na. Pero, there's no harm na kung ang gagawin nyo lang po ay kwan. Pero, better ang results po kung igagawin nyo po rin po dati. Hindi po ibig sabihin, ay matagal ko nang ginagawa yan. From time, lagi pa rin nyo pong gagawin yun. Kasi araw-araw, iba po ang nangyayari sa katawan natin. Iba-ibang stressors ang nararamdaman. Iba-iba pong mga virus at mga bacteria. So, kinakailangan po natin, as much as possible, do lahat po yung basic protocol. Pero there's no harm kung yun lang po ang gagawin po ninyo. Ano po? Okay lang. Yes po. Mas maganda lang kung talagang dadaanan yung mga meridian points. Kasi yung meridian daw po is the highway, or energy highway. Para po mas maganda yung circulation po ng energy. Alright, thank you. So meron pong nag-raise ng hand, Doc. Si Miss Liza Diaz. Miss Liza, go ahead po. You can now unmute yourself. Hi, good evening po. Good evening. Yes, good evening. Yes, ang question ko po is, ano pong masasabi niyo doon sa, kasi yung tita ko po, after using niya, sa third day ng blowing niya, meron po kasi siyang colon cancer. Ngayon, nagkikimo po siya, nakakolostomy bag siya. Yung third day po ng blowing niya, nung magpupo po siya, meron pong kasamang mapulang dugo. Bali, 3 beses po siya nagpupo in 1 day. So, yun po yung isang concern niya. Okay. Kasi siyempre pag merong colon cancer, ano po? So, isabihin meron na po yung mga lesions, may sugat na din. So, pag binoflow po natin yan, so di ba nag-i-increase ng konti ang flow, ang blood flow doon. Kaya pwede po magkaroon ng bleeding ng konti. Pero don't worry, hindi po yun masama. Hindi po yun sabihin ay nakasama kasi dinugo na siya, di ba? Kadalasan pag may bleeding, medyo hindi po magandang sign yun. Pero in that case po, sa paggamit natin ng iTera, hindi po nakakasama po yun. It's just para pong nagsisirculate lang po maigi dun sa area ng kanyang colon, yun pong blood, yung circulation, gumaganda lang po. And then, di ba, pagka may cancer, ang kailangan natin, yung pa rin po, yung circulation, maayos pa rin. Kasi usually, pagka may cancer, yung mga blood vessels po, parang hindi na po maganda ang flow. Kaya po, mas maganda na nakaka-circulate po yung dugo po doon. So, okay po yung kasi ang isa ko po rin sabi sa kanya, nung dati daw po, pag pumupus po siya, may kasamang blood pero maitim. Ang sabi ko po sa kanya, sa paniniwala ko, para rin lang yung sugat na, di ba pag po may sugat, inaalis natin yung mga langib. So, okay lang ba yung sinabi ko na sa aking paniniwala, mas maganda yon kasi parang na wala na yung dark, maitim na dugo at ang pumalit na po ay fresh blood. Tama usually po ba kasi yun? po ganito po yun. Pag po ang dugo ay medyo maitim na, that means nanggagaling po ang bleeding sa upper GI system. Usually po ay sa stomach or below do sa mga GI. Pero po pag maitim, pag fresh ang blood, na dumadaan, ay doon po nanggagaling sa lower, sa yung descending colon na po, o kaya sa rectum. So, kaya nga po ang tanong, masama po ba yun? Hindi naman po, hindi naman. So, ang isa pa po niyang concern is, nanlalamig daw po yung mga paa niya. Ito din ba? Same patient din ba yun? Opo, same patient po. Siguro po, ang pinakang lang po doon, i-blow nyo po yung kanyang mismong extremities din. Siyempre, nagpo-produce po yan ng heat, ang iTera. So at least magkakaroon po ng increased circulation, medyo mawawala po yung panlalamig po ng kanyang binti ng paa. So, same lang po ng time, 2 minutes, din lang yung muna yung pagbo-blow niya ng sa tummy niya. Minutes. O pwede po yung buong po niya, 15, ginagawa ko po sa ganyan, 15 minutes. Sa po niya, sa tiyan po niya,
Okay lang po bang, kasi magwa 1 year na po ngayon January yung operation niya ng colostomy. Okay lang po okay bang lang. 15 minutes. 15 minutes? Okay, sige po. Thank you po, Doc. Okay. Thank you, ma'am. Kadugtong po pala nung kanina, Doc, na question. Pwede daw po ba ang olive oil sa may fatty liver? Olive oil. Kasi maraming klaseng olive oil. Kasi ang ginagamit kasi natin, ina-advise kasi nga ngayon, di dapat ay hindi naman po makakasama. Kasi sa yung mga, anong tawag po natin sa mga oils po yan. Kasi di ba may saturated, non-saturated. Yan. So yung olive oil po, kasama po ng virgin coconut oil, okay po yun. Pero sa fatty liver po, ang ating parang ina-advise na bawasan nila is yung matatamis and carbohydrates. Yung too much po. Ano yung sobra? Fructose. Yung pong fructose, yun po yung ginagamit natin sa mga milk tea. Ginagamit po yung akala nyo pag minsan ay yung fruit juice fresh daw, healthy. Pero ang ginagamit pa rin po nila doon, fructose. And it was, according to research, ang fructose po ay nagkokos pa rin po ng fatty liver. Kasama po ng carbohydrates. Kasi ang end product po niya ng carbohydrates is glucose. Glucose, fructose, sugar pa rin po yan. So, yun po ang ina-avoid natin sa may fatty liver. Hindi po yung fat itself. Kasi alam ko, ang kasi oil, pero hindi naman po natin ginagamit ang olive oil na panluto. Minimix lang natin siya sa ating mga salad or mga pang-dip lang po. So, hindi naman po yun makaka-apekto. Alright. Doc, saan daw po, may clinic daw po ba kayo sa Metro Manila? Wala po. Alam mo, ito kwento ko lang ha, ako kinikilabutan. Alam mo kahapon ha, meron ako isang pasyente, pedya, kasi alam mo, di ba, ako naman ang pasyente ko, bata matanda. Pediatric patient, 2 years old. And tinanong ko, pero siya'y taga rito. Sa nanay, sabi sa akin ng nanay, kami po ay galing Batangas. Ay sabi kayo nagparito. Paano po? Noong pong dati, pag nagpapacheck up po ako doon sa amin, 2-3 doktor na po nag-check up, hindi po nagaling. Nung minsan pong yung last year kaya natignan, yung binigay mo pong gamot, 2 days lang nawala na po yung sugat niya. Ngayon po na naman, napacheck up na naman po namin doon sa Batangas. Hindi po na ganun. Kaya sabi ng nanay ko, ay dalhin mo na sa Calawag yun. Ay dalhin mo na kay Dr. Inay. Kaya ako'y natutuwa sa kanya kapon. Uy, talaga baka ako'y mapahiya sa iyo, sabi ko. Baka mamaya hindi gumaling yung anak mo. Sabi ko, sayang naman yung pagbabiyahe nyo dito. So, from time to time, nakaka-encounter ako ng ganong pasyente na although taga rito siya sa Calawag, pero dinadayo, sinasadya niya ako na sa akin magpa-check up. Grabe, Doc, dinadayo na talaga kayo. Mga galing sa Metro Manila, pupunta na rin po dyan. No, minsan merong yung hindi kayo ba alam mo yung diet, yung that is Camarines Norte, although nung umuwi kayo dito, ibang way ang dinaanan ninyo. Ang diet is 3 hours away sa amin. Minsan may dumating naman sa akin. Sabi ko, bakit hindi kayo doon naman? Dito daw po ako pumunta. May nagsabi po sa akin. Dito daw po. Sabi, salamat naman kako. At maganda ang feedback doon sa inyo. Diba? May word of mouth na rin. Parang networking lang. Yes. Parang networking din. Yes, Doc. Sige po. Ang galing talaga. Doc, may question po from Miss Leonora. Meron daw pong lymph enlarge under my ear. What cause and what should I do? I have a lymph enlarge under my ear. Okay. So, di ba ang lymph node is sign na nagkakaroon ka ng infection. So, under the ear. So, pwedeng galing sa ulo, pwedeng galing sa tainga ang infection. So, actually, kasi yung sinasabi kasi nating lymphoma is hindi naman yun dito lang sa may ear. Usually, mga lymphoma is sa gilid ng neck. Malalaki pati yun. So, although pwede mong itry gamitin ang Itera doon. Walang masama, Pero gawin mo kahit 5 to 10 minutes, 2 times a day. Pero obserbahan mo, hindi naman siya ganoon na parang alarming na, uy, naku, baka cancerous na yan.
ano mo lang, observe mo, pero just the same, mas mabuti pa rin makita ng doktor yan para ma-evaluate ka kung ano ang dapat. Inakalaban ba niyang bigyan ka niya ng antibiotic, dapat bigyan ka ba niya ng pangtunaw, or pwede bang kailangan ba yung i-biopsy para masigurado kung ano yung lymph node na yan. So ganun po dapat. Pero pwede niyong gamitin ang Itera. Yes. Doc, gumagamit na daw po siya, nagbo-blower siya twice a day, open meridian. Wala daw po siyang nakikitang changes. Ang ginagamit niya daw po ay Pro. So anong ibig sabihin Pro niyang device dito? po. Para dito na yon sa Same. lymph node na ba yan? Opo. Kadugtong po nung kanina sa may lymph node. Okay, so yun nga, the better magpa-check up din siya. Magpa-check up din ha, kasi baka nga merong ibang condition nagkokos doon. Although sabi ko nga sa ganyan, you can always, pero kung nag-itera na siya, well, it's about time ipa-check up mo sa doktor. And baka kinakailangan talagang may ibigay siyang either antibiotic or any medicine na pwedeng mantunaw. Or yun na nga, kung kinakailangan dapat i-biopsy just to be sure kung ano ba yung talagang bukol na o node niyan. Pero ako usually, yung pag mga ganyan ko, ano ha sa akin, nawawala. Basta mga ganyang lymph node lang, nawawala. Nawawala yung mga lymph nodes nila, yung mga bukol-bukol sa leg. After using mga 5, usually ako, pag 5 sessions na ng 30 minutes, pabalik-balik lang sa clinic, titingnan ko kung may improvement. Kasi kung walang improvement, although siyempre as a doctor, ina-assess ko siya, kinakailangan nabibigyan ko din sila ng, let's say, enzyme, yung pantunaw, or antibiotic. So, ganun po. Kaya dapat ay ipa-check up niyo po sa doktor para sigurado. Yes po. At saka pa-check din po kung gaano katagal po kayong nagbo-blower. Baka naman po 1 minute, twice a day, 'di ba? Parang so medyo tagalan din po natin yung focus blowing, especially if it's our concerned area din po. Tapos let's drink charged water din po. Aside from pagpapa-check up po doon sa doctor. All right. Another question, Doc, from our chat box. Saan daw po ifo-focus ang Itera sa may asthma and diabetes? Isang tao lang. Isang tao lang po ang asthma okay. po muna. Kaya remind ko lang ha, always do the basic protocol, drink charged water. Pag sa asthma, yung yung mismong lung area mo, i-blow mo yung buong pan mo ng 15 minutes 2 times a day. Pwedeng sa harap o pwedeng sa likod. Diba, nakwento ko sa iyo nung minsan, meron akong isang nagpa-therapy sa akin na siya ay asthmatic, hindi na siya nadadala ng oral medications niya, meron na siyang nebulizer, meron pa siyang ginagamit na yung maintenance na inhaler, controller ang tawag natin doon, pero sabi niya parang hindi. So the night before, pagod na pagod daw siya, kahit na nagamit niya na yung kanyang mga tawag natin nararakat. Nung nagpa-therapy, nung nagpunta siya sa akin, hindi ko sabi ko, paano? Sige, mag-ano ka na, ginamit ko Pro. 15 minutes. Sabi ko nga, okay na, maganda daw pakiramdam niya. So, in-expect ko nung hapon babalik. Hindi siya bumalik. Kasi sabi nga niya, guminhawa na daw siya, nakatulog siya. So, hindi na siya bumalik. Then kinabukasan, kinikwento nga niya na ang ganda-ganda daw ng pakiramdam because of Itera. Yun po. Then diabetes, so basic protocol. And then sabi ko nga, it depends kung yan ay type 1 o type 2. Pag type 1, malaki po ang maitutulong nung ibinoblo ang epigastric sa sikmura kasi nandun ang pancreas. Although meron po tayong mga nakita ko doon sa guide na ginagamit natin, parang more of parang dito sa may left side ba ng ang kanyang binoblow. Pero okay lang po 'yun. Pero sa akin, yung i-blow niyo po ay yung basic protocol dahil nga po ang type 2 diabetes ay hindi na po yan yung mismong pancreas ang may problema. Yan buong katawan na po natin kasi yung insulin po na piniproduce ng ating pancreas ay hindi na po tumatala. Parang ganito po ba yan? Parang may resistance na sila. So yung resistant po, so lahat ng organ po, hindi na po nagagamit ng ating katawan yung sugar o yung glucose na nanggagaling po sa ating pagkain sa ating mga kinakain. So yun na nga po so merong
merong binibigay na gamot, marami na kasing gamot ang ano ngayon, sa diabetes. So maraming binibigay, parang multi-organ na po. Halos yung buong katawan na natin ang affected po. So hindi na lang yung pancreas. So sabi ko nga, the basic protocol will help a lot. Yung basic protocol pa lang. And then iwan nyo na lang po yung buong katawan po ninyo. Gawin nyo na po yung lahat. Kasi muscle, pati po yung kidney, pati po yung bituka, lahat po yan. Kaya kung ano niyo po, ang daming gamot, bawat po part po ng ating katawan, yung pong lumalabas na mga gamot, ang dami. Kasi nga po, iba-ibang sites po ang tinatarget na ngayon ng pharmaceutical industry na yun daw po ay makakatulong para ipababain po ang ating glucose o sugar po. Yun po. Lahat po yan, kidney, bituka, muscle. Lahat na po. Kaya buong katawan nyo na po. Well, anyway, yung sabi ko nga po, the basic protocol ay, will help a lot. Yung pong ating mga, makakatulong po na malaki yun. Yes, at bawat organ po may kanya-kanyang gamot din, no, Doc? Yes, oo. Kaya iba-ibang gamot ang iniinom. Oo, dami-dami na, Nung ako, estudyante, bagong graduate ako, alam ko, dalawa lang ang gamot sa diabetes. Isa, pampaproduce ng insulin kasi nga pagkukunti ang insulin. And the other one is yung para nga i-counteract yung insulin resistance. Well, anyway, hindi naman natin di-discuss kung ano yung insulin resistance na yun. Pero more or less naririnig na po. Kasi ang daming diabetic na po ngayon. Yes, oo nga po dahil sa lifestyle, no? Another question, Doc, from Miss Leona. Pwede po ba yan sa ongoing ang dialysis 3 times a week? Yes po. Yes na yes po. Maganda po magiging result. Una, di ba, kadalasan po ang nagda-dialysis right after their sessions, hinang-hina po sila. Kaya po, yan ang naobserbahan. Yun po ang hinang-hina sila. So pag may gagamit po ng iTeracare, isa mapapansin niyo po, after sessions, parang nyo sila, iTeracare po ninyo, gumagandan, hindi po sila napapagod. And then later on, sabi nga natin, ang unti-unti pong mababawasan, pwedeng mabawasan ang gamot niya. Hindi ko po sasabihin nababawasan, kundi unti-unting pwedeng mabawasan. So, yan po ay depende po sa inyong doktor. Siya po ang magsasabi kung dapat nang bawasan. At marami po nagbigay ng testimony nila na talaga pong very positive po ang naging result nila sa paggamit po ng iTeracare. Marami po tayo dyan. Yes. Para po dun sa mga hindi pa nakarinig, meron po kami dito na nagda-dialysis po 3 times. Dito po sa Davao na case. Nagda-dialysis 3 times a week kasi hindi na po siya nakakatulog. 3 hours lang po ang tulog niya per day. Kaya po tumaas ang kanyang blood sugar, nag-high blood at marami po siyang iniinom. Tapos hindi niya na po nagagawa yung kanyang daily task. Lagi na lang po siya nanghihina. So, yung asawa po nang nalaman ng iTeracare, nag-blower pagkabili ng hapon, kinagabihan, nag-blower. Tapos po, for the first time, nakatulog ng diretso. Nagising naman po ng umaga, pero diretso po yung tulog niya, gabi hanggang umaga. Tapos po, dahil doon, inulit pa nila ulit kinabukasan hanggang umabot po ng 2 weeks na nagbo-blower po sila. After po no, nagpa-lab test. Okay, ang resulta po, nakita ng doktor. Tapos ang doktor na po ang nagsabi, from 12 medicines po, kinat down to 4. So, ang laki po ng pasasalamat ng asawa kasi napakalaki po ng nabawas sa gastos nila daily. Tapos because of that po, ang dialysis niya na-reduce na rin po up to 2 dialysis per week na lang. Ang creatinine niya po from 1.7, napababa na po ng 700. Up to 700 po. Nung nag 1 month na po sila na tuloy-tuloy po nang nagbo-blower. Kaya po yung wife niya, ngayon po is also a distributor of iTeracare device. Yun po. Ganun po kagaling sa dialysis ang atin pong iTeracare device. Ayun. So, remind ko lang po, sis, okay. So, yes, ganito lang po, don't expect lang po doon sa mga nagda-dialysis na
agad-agad ay bababa ang creatinine nila. It will take time. It will take time. Ano po, baka mamaya sabihin bakit hindi nababa ang creatinine? Imagine, yun na nga pong nagda-dialysis ng 3 times a week. Hindi na nga po nababa ang kayang karamihan po, karamihan sa mga nagpapadialysis, hindi na po bumababa ang kanilang creatinine. Pero pag gumamit po, nagsimula na po sila mag-Itera Care, so unang-una nag-i-improve na nga po. And then maybe later on, yun pong yung instead na 3 times, nagiging 2 times doon. That is a sign po na gumaganda na ang function ng kidney nyo. Ano po? So don't rely po sa creatinine. Hindi po yun ang pinagbabasihan lagi natin na nag-i-improve na siya kasi mababa ang creatinine. Kasi meron pong ibang mababa ang creatinine pero yung symptoms po nila ng chronic kidney disease nandun pa rin po. Kaya sila, yung iba, hindi po nababawasan ang pagtadialysis nila. Ang dami pa rin gamot. Meron pa rin pong tinuturo. Yun kaya nagkwento ko, yung isang dati kong secretary, nung hindi pa siya nag-Itera Care, daling-dali, ang bilis niya mapagod. Pero nung simula siya mag-Itera Care, sabi nga niya, nabawasan yung gamot niya at hindi na, nakakauli-uli na siya, nakakalakad-lakad na siya nang hindi siya madaling mapapagod. So yun yung mga positive na magandang result po sa isang nagagamit ng Itera Care with chronic kidney disease. Yes, Doc, tama. Naalala ko, sabi po pala yun nga po, nung nagdadialysis na, matagal na, ilang buwan na sila nagdadialysis, pero ang pinakamababang naabot lang po nung creatinine is from 1.7 hanggang 1.2 lang po yung pinakamababa. Pero nung ginamitan na po ng Itera Care, yun na po, isang buwan, na tuloy-tuloy po ha, tuloy-tuloy, regularly, nagbo-blower at umiinom po ng charged water. So doon po, natulungan pong bumaba yung kanyang creatinine. Although, syempre, matagal nga din po talaga. Okay, so yun, Doc. Question from Miss Blaze Zenny. Ask ko lang, paano po mag-blower pag may breast cancer? Yun lang po muna. Dalawa yung question niya eh. So breast cancer, kung alin yung affected na breast, hindi natin alam kung yan ay anong stage na, kasi minsan yung iba, pag stage 4 na, nagkakaroon na ng sugat. Diba? Yung iba nagkakasugat. Yung iba naman, basta parang kasi minsan yung iba ayaw na magpa-opera pagka ganyan, Kaya yung iba nagkakaroon ng sugat, nag-o-open wound. So, di po ba, isa sa ating parang hindi dapat gawin pag may open wound. Pero pag po sa breast cancer na meron ng open wound, ini-spray po ng charged water at gamitan nyo yung Itera, unti-unti po ay mag-heal po yung lesions niya. So at least po, yung doon sa parting yun, hindi na kasi, actually, nung bago-bago po akong doktor, meron nakakita ko ng ganyan, ina-house call ko pa, nakakaawa. Kasi parang ang baho na nung lesions niya, parang mismo yung kanyang relative, nandidiri na sa kanya dahil nga ganoon, nung time. Pero pagka yung ngayon, nakwento ko lang yun, nabanggit ko lang yun. Pero ngayon nga, ang magagawa ninyo is yun ngang charged water and then i-blow nyo po ng Itera. Unti-unti po yung matutuyo. Hindi po yan bawal o parang tawag ba? Sabi kasi bawal po ba? Sabi ko hindi. Matutulungan pa nga siya sa wound healing ng Itera. Pero depende rin po kasi yun. Depende rin po. Yes po. Paano daw po mag-blower sa may brace sa spine? May brace? Naka-brace po ang spine. Dapat hindi. Dapat hindi mo siya i-blow yung spine mo. Pero you can blow sa kasi most likely meron siya, kaya may brace na yan, may scoliosis siguro, baka meron ganun. Kasi the other na, meron akong nagtanong sa akin do sa Ask Dr. Ibay, yung parang may scoliosis, pero yung kanyang brace ay natatanggal-tanggal, nahuhubad-hubad. So ang ginagawa daw nung relative ng pasyente, binoblower muna and then at saka inilalagay. Sabi ko naman, since yun namang mismong eto kasi kung halimbawa at yung brace niya hindi naka-implant, okay lang ingatan lang na mainit. Pero kung yung brace ay naka-implant,
sa kanya. Kasi meron ganun, meron akong naging klase kong doktor. Ay nung makita ko, Diyos ko po, winakwak yung likod niya, tapos nilagyan ng metal na pag gano'n. Pero kung yung brace naman niya is yung brace na natatanggal-tanggal, okay lang pong gamit. Yan, oo, yan. Pwede pong i-blow yung mismong niya. Kung ayaw niya nang tanggalin po yung brace, pwede pong yung mismong spine. Tingnan nyo lang po, yun nga, ang sabi ko, pag i-blow nyo, dapat medyo lagyan nyo ng damit na makapal-kapal yung yung parang ng metal, kasi baka kung yun po ang situation, pwede pong i-blow, lagyan nyo lang ng parang sapin para hindi niya masyadong maramdaman yung init po ng metal. Pero kung naka-implant, no. Other areas po ng katawan, pwede po. Hindi ko lang alam kung anong condition niya, bakit kinakailangan niyang i-blow yung niya, yung kanyang spine. Yes po. Kung may brace po talaga sa spine at hindi po talaga makapag-blower, pwede po sa reflexology, pagdikitin nyo po yung inyong palad. Tapos ito po, yung pinakaganito po natin. Yun po yung turo eh. Ito daw po yung tailbone. So, yan po, spine po ito. So, yan po yung i-blower. Pagkadikit na yan, dyan po mag-focus blowing kung talaga pong hindi kaya ang diretso sa spine. Yun po, Doc, yung sa reflexology. Yes. So, maghanap ng paraan yes. kung saan pwedeng i-blow. Ayun kaya po. nga yung ating di ba, yung sa basic protocol, kaya nga itong i-blow mo lang itong palms at saka yung sole ng foot, okay na, di ba? Yes, parang na rin yan. Okay. Yes po. From Nonato Cañete, ask ko lang po kung yung air heat ng iTera Care device ay hindi makakahina or makakarupok ng bones in long-term use. Hindi po. Yan, kasi 'di ba yung heat naman po niya, yung di ba? Alitin natin. Sabi nga ay if you can hit the bones, 'di ba? Ay di lalo mawala. So hindi po ganoon kayong init niya para magkaroon ng brittleness ng ating buto. Yan, hindi po. Very safe po yan. Okay. From Miss Daisy Bandong, ano daw po ba ang content ng iTera Care? Bakit nakakatulong sa mga may sakit? Okay. So well, na-explain yan ni Rudolph kanina. Gusto po doktor ang mag-explain. Okay. Kasi ang TeraCare device ay may terahertz. Okay? So yung terahertz siya yung parang nag-ano siya ng, di ba, may frequency, yung resonance niya ay same as yung nag-vibration niya, same as yung resonance ng ating cells, di ba? So pag di parang ina-activate niya yung ating, dinaalis niya yung unhealthy cells and ina-charge parang ina-activate niya yung dormant cells, tapos eliminate ang unhealthy cells. Then meron tayong quantum energy. Yung quantum energy, yun ang nag-charge naman sa ating katawan. Pag lobat na tayo nag-charge. So, di ba, kahit anong gamit or device mo, pagka ikaw ay, or sa atin na lang, pag tayo yung lobat, hinang-hina tayo. Pero once na ma-charge ulit tayo, nagpa-function ng maigi ulit yung ating katawan. And then may optical quartz. Yung optical quartz ngayon, minamagnify niya o ini-intensify niya yung effect ng ating terahertz at saka ng quantum energy para lalong mas maganda ang kwan. And then, base sa research, ito naman ay hindi. Base sa research, maraming benefits kang makukuha sa paggamit ng iTera Care. So, ganun ka na lang kasimple ipapaliwanag kasi medyo mahaba yan. Pero ganun lang kasimple. Para bang ito, sa ako, pag inaano ko, sabi ko, ito ay parang charger. Pag ang isang tao, isang appliance ay lobat, hindi siya magpa-function. So kung kayo, di ba, yung iTera Care siya ang mag-charge sa atin. At ang ating katawan ay may self-healing ability. So pagka ginamitan mo siya ng iTera Care, so yung katawan din natin ang hahanap or gagawa ng paraan para gumaling ang ating mga nararamdaman. So ganun po yun. Ganun na lang natin kasimple ipaliliwanag. Kasi medyo
pag i-discuss natin yan. Yes po. At saka marami pa pong question na nakapila. Yes. Yes, So all at least right. naman nakapag-ano ko ng konting sa iyo kung alam ko baka siya ay bago tawag nito, interested na kumuha ano ba yan? Diba Yes, sabi nga sa inyo yes. kanina, bakit sa mga doktor ilang doktor lang ang gumagamit niyan? Yes. Hindi naman pala medical device yan. So ganun po 'yun. Correct po. From the doctor's perspective. Okay. Doc, ito po, paano daw po ang pag-blow pag malaki ang sugat sa paa, gusto na pong putulin ng doktor? Well, most likely diabetic foot yan. Ano po, diabetic foot. So ako po, napakaganda ng aking experience pagdating sa diabetic foot. Una, siyempre dapat kung diabetic siya, unang-una dapat controlled ang kanyang blood sugar. Siyempre, ano po, malaking bagay po yan. Kasi pag may diabetes na po, ang ating mga blood vessels po, nababarahan na. So hindi na masyadong magandang mag-flow. And then kung may sugat na, okay, kasi as a doctor, ano po, ang ginagawa ko po dyan, inaalis ko, dinidebris po yung mga bulok-bulok na laman. Yung mga dead tissues na, tinatanggal po yan. And then, kung wala naman pong gagawa po noon, alam ko, siyempre, minsan ayaw nang dadal. Kasi nga, pag nila sa doktor, laging sasabihin, puputulin na yan, puputulin na, edi takot naman. So, ang magagawa, kaya lang, siyempre po, kaya po gustong putulin na po ng doktor ang may ganyang klaseng sugat na hindi gumagaling. Kasi, baka po umakyat yung infection, baka po magka-infection na sa buong dugo, edi delikado po yun. Pero siyempre sabi ko nga, i-ano niyo rin sa doktor. Pero ang magagawa po ng iTeracare, ganito ha, hindi lang i-spray. Ganito muna po. Kahit po yung tap water, i-charge niyo po yun. I-charge niyo. Hindi na po yun kasi di-discuss ko yun pag nag-ano ako nung sa ng how to charge water, i-discuss ko po yan. Okay. Pero pwede niyo po kasi mahal naman kung purified water o kung ano ang tubig niyo, kung gayon ang gagamitin niyo. So yung ordinary, yung tap water po, yung galing sa gripo, yan, malinis naman po yan kahit pa paano. I-charge niyo po yan. And then, pag na-charge niyo na po yun, doon niyo ibabad, ilagay niyo sa palanggana, ibabad niyo po yung paa niya doon ng mga 5 minutes. Okay? After 5 minutes, na medyo sari-sariwa po. Then, tsaka nyo po gamitan ng blow ng iTera. I-blower nyo po ng hanggang 15 minutes. Tsagain nyo po 2 times a day nyo pong gawin yun. Makikita nyo, mag-i-improve. Wow. May pag-asa pa po na hindi maputol. Yes. So, yes. Doc, ilang minutes daw po i-charge ang 6 liters na tubig? 6 liters. Okay lang, 2 to 3 minutes. Pwede na po yan. Alright. From Miss Merlin, is there a way to blow sa may issue ng neuropathy? Nag-blow na siya for almost 6 months but still having problems with it. Okay. So, yan pong question pong yan kasi meron po akong kaibigan doktor. Okay. So, actually, ang tinatanungan niya sa akin, kumuha siya po ng device, iTera. Pero later on, parang bigla siyang tumigil. Sabi niya, Lex, ilan ba ang frequency na, yung range ng frequency ba ng terahertz? So sabi niya, kasi may nabasa ako, pwede daw lalo magka-side effect. So, ginawa ko naman, chinek ko ng chinek din. Check ko ng chinek. Sabi ko, wala akong nakikita. Lahat ng nakikita ko is, ang iTera is nakakapag-regenerate pa nga ng nerve cells. Pero nagtataka ako doon, pinakita, sabi nga niya, hindi ko rin ma-interpret itong study na ito eh. Siyempre, as doktor, yan, sige. So, anong magagawa ng siya naman actually, ilang weeks pa lang gumagamit. Kaya lang ang problema, tinigil niya. Kasi nga daw, yung nakita niya, bigla siyang nag-doubt. Okay. So, pag sa neuropathy, kasi neuropathy, actually is yung nerve na, So, kung alin po yung part na merong nangingimi na or parang may tingling sensation na sinasabi, doon nyo po tiyagaing i-blow. I-blow nyo lang po yun ng kung pwede pong 10 minutes hanggang 15 minutes. Then, mas maganda rin habang bago nyo i-spray, bago nyo i-blow, sprayan nyo po ng charged water. Or ang isang pinapagawa ko din na pwede,
Kung gusto nyo, bumuha ka po kayo ng face towel na maninipis. Isok nyo po, then ibalot nyo po doon sa inyong part na mayroong neuropathy at saka nyo po i-blow. Ganun po ang gawin po ninyo. Mas maganda po yun. Okay. Doc, pwede daw po bang maglagay ng cream right after mag-blow sa face? Maglagay ng cream? Apo, after Okay mag-blower. Pwede po, pwede po. Pwede po. Wag lang yun talaga maghihilamos ng ano. And then, di ba, isang magandang gamit nga ng terahertz is maghilamos ka muna bago ka mag-apply, bago mag-blow. Pero gagamit ng cream, okay lang. After ng blower, maglagay ng cream, pwede po. Okay. Ang vertigo daw po, saan pwedeng i-blow, Doc? Sige, ang vertigo kasi, ang problema ng vertigo ay nandun po sa ating inner ear. Kasi yung inner ear po natin sa tainga, dun po ang organ for sense of balance. So, yun po ang i-blow. Kung pareho na po, parehong tainga, you can start with 5 minutes, pero pag hindi po nag-i-improve, after some time, increase nyo lang po. Increase. In time, ano po yan, makakatulong po, makakatulong. Pero siyempre, ang vertigo po kasi, actually, marami po yan, pagka nagpunta kayo sa ENT or neurologist, ang dami pong maneuvers na ginagawa dyan para ma-determine po kung aling part ng merong sinasabi sensory neural, yung acoustic, ganun pang ginagawa. Pero ano man ang dahilan, ang gamot po nila is usually mga anti-vertigo, usually binibigyan ng mga beta-histine, tinarisin, mga ganun po, meclizine. Kasi yun po ay temporary lang. Pero kung gagamitin nyo ng iTeracare, mas maganda po kasi regular nyo po magagamit na hindi kayo magdidepende sa kainom ng gamot. Kasi yun po mga anti-vertigo drugs, yun po ay ginagamit ng maximum of 2 weeks lang. 2 weeks. Kasi after 2 weeks po at ginagamit nyo, parang hindi na po siya umi-epekto. Kaya po yung iba, inom ng mga beta-histine, yung mga popular na mga sinarisin. Pero sasabi nila, bakit po kaya hindi na nawawala? And then ako, alam mo sa akin, ang vertigo, hindi lang, sa akin, ang tinecheck ko diyan ay yung balikat. Yan may balikat. Yung tinatawag ng myofascial pain syndrome. Kasi yung mga muscle na ito, pag yan ay nagko-spasm, nagko-contract, umaakyat po sa liig natin, naapektuhan po yung ating tenga. So anong pwede niyong gawin? Ito, aking protocol ito. Aside from ito pong tenga, yan, i-blow nyo rin po itong balikat, yung trapezius muscle. Tama ba, May? Okay, sige. Kasi mga pamilya sa yun PT. Kaya baka mamaya nagkamali ako. Opo. At saka po, to add to that, ang iTeracare device po natin, meron po siyang quantum scalar energy. Ang scalar energy po, yung quantum, maganda po siya sa balance. So, kami po dati, nung quantum scalar pa lang po yung ginagamit namin, napakaganda po talaga for vertigo din. Kasi po, di ba, Doc, ang vertigo po yung sa ear, yung balance po ang affected sa kanya. Yes po. Yan, another question. Yes, may add lang doon. Ako pressure reflexology, ang site po ng ating pag meron kayong problema sa vertigo, dito po, yung 3 finger breadths below, dito sa wrist, yun po, yung PC6 ba yan? PC6 ang tawag doon. Pwede nyo pong, yun ang i-blow nyo din. Try nyo po, so 5 minutes, so 2-3-5 minutes po yan. Sige, yung ear, ito, at saka po ito. Sige po. Wow, perfect. Mawawala na yung vertigo. Doc, ito, question po regarding iTera Bio. Is it safe daw po for heart diseases? Heart disease. iTera Bio po, opo. Kasi depende so anong klase ng heart disease. Okay. So ang problema ba niya sa circulation, sa mga arteries? Ang problema ba niya is sa conduction? Irregular ba ang heartbeat niya or may problema ba rin niya valvular? So yun ang mga posibleng sakit cause ng problema. So hindi kasi in-specify Pero katulad nga nung nabanggit ko, so wag lamang siguro kung merong stent, wag lamang may valve replacements.
Oo, walang pacemaker o defibrillator na kakabit, ano. Tapos yung mga energizer pang tinatawag eh. Okay. So, wag lang merong ganun ang yung tawag dito, syempre basic protocol, ano, ang heart naman natin ano din eh. And then i-blow nyo lang po yung chest. Aram ko, ako personally ay meron akong pasyente na supposed to be to undergo angiography and then syempre kasunod nun angioplasty na. Tapos meron din ako isang pasyente na ako medyo parang napapuzzle ako sa kanya ano dahil ang sumasakit sa kanya is hindi chest pero dito binigyan ko ng pain reliever na kung ano hindi rin then pinadala namin nadala siya sa hospital, sabi may heart, pero ang pinagtataka ko kung bakit yung kanyang masakit dito nasa left side niya, pero sabi ko kung ito yung heart naman at binigyan ng gamot more or less ay dapat, and then kung nag-heart attack naman siya during time na sumasakit ay minutes lang dapat nagkuha na siya ano. So yung isang pasyente ko naman di ang ginagawa ko sa kanya inano ko ini-itera ko, so far nawala naman, pero kung heart problem dito at yung akin ngang pasyente na gumagamit ng itera care, so far sabi nga niya ang laki ng ano, sabi na hindi na siya madaling mapagod, hindi na siya nag-chest pain, ano, yung bang parang yun. Kasi usually naman pag heart problem, it's either may palpitation ka, nadali kang mapagod, o nag-chest pain ka. So, ang itera care, marami na ako nakitang testimonials ano regarding sa heart problem. And I know one of our nag-join sa atin ngayon is dati heart problem ang kanya. Nakatulong ng malaki sa kanya ang itera care. Dok, yung itera Bio po, pag may heart problem, pwede po bang gumamit ng itera Bio? Okay, so kasi ganito ano, ang isa nung sa mga precautions din natin doon, actually ang heart ay hindi naman. Heart ano, ang isang nakita ko doon, pwede pong gumamit. Pwedeng gumamit. Ano, ang isang nakita ko kasi na dapat hindi yun, una may mga metals, and then yung lung dysfunction, at saka yung may mga parang, kasi nga bakit daw, kasi natanong nung minsan, lung dysfunction. Kasi pwedeng matrigger, kasi pag sinabing lung dysfunctions, either may asthma ba siya, meron ba siyang yung CO, yung chronic obstructive pulmonary disease, o may mga other lung condition. Bakit daw parang kwan? As I see it, ano, so sabi ko, as long as naman na yung pasyente, pakiramdaman niya yung sarili niya. Kasi baka mamaya, nagkakaroon siya ng reaction. Let's say may asthma siya, yung pala, napapagod na pala siya, tapos ay tuloy-tuloy pa rin siya. So, delikado yun. Kasi baka mamaya, ano na pala siya, yung tawag dito, acute respiratory failure na hindi niya naralaman. So, yun yung mga kwan. Pero with regards to heart problem, wala lang nga mayroong stent or mga foreign body, okay lang gamitin ng itera Bio. Okay po. Underweight daw po siya. If ever gagamit daw po siya ng itera Bio, will it decrease daw po yung weight niya? Kasi weight promotes weight loss, di ba? Hindi po. Ano? So, yun ang kagandahan ng ating itera Bio, ng itera, ang itera device. So, sabi nga po ay tinutulungan lang ng itera yung katawan natin kung ano ang problema. So kung halimbawa at yung nag-ano ka, i-regulate niya yung glands mo para kumbaga hindi ka naman mayat. I-regulate yung ganun ang function po. No? Yes po. Gaano daw po ba katagal pwedeng gamitin ang itera Bio? Bio? Kasi di ba may setting, ay sabihin kaya nga may setting din ba siya, ano? Opo. So at the most ay 30 minutes. Tapos depende rin kung sa setting. Kasi depende sa iyo yun. Papakiramdaman mo. Then meron din yung graphene infrared. Ano? So papakiramdaman mo kasi baka mamaya maano ka na. Di pwedeng anytime, pwede mong stop naman yun. Ano? Hindi naman kinakailangan, 30 minutes, dapat 30 minutes, masama. Hindi. Pwede mong at any time na parang may hindi maganda ang nararamdaman mo, just stop mo lang. And then siguro, kung mag-start ka ulit, back to yun, ang settings mo is yung medyo mababa lang ulit. Mababa lang. Okay? Yes po. From Miss Buena Cuenca, pwede daw pong gamitin sa tinnitus. Yung yes, may umuugong daw po sa tenga. Yes, pwede po. 5 minutes, start 5 minutes hanggang
gradually increasing hanggang sa mawala. Tsagain mo lang. Kasi ang tinnitus actually walang gamot din yan eh. Walang gamot yun. Okay. Yes, Doc. With regards po sa stroke na-discuss na po natin ito kanina, pero ito po kasi, siya po talaga yung na-stroke, na paralyzed daw po yung left side niya. 1 month plus na daw po siyang nagbo-blow ng Iteracare, pero parang wala pa daw pong improvement. At manas daw po yung kanyang kamay at masakit. Tama po ba na i-focus ko sa arm or sa head part? Pero nagawa na daw niya po yung protocol. Okay. So, tulad nga ng nabanggit natin, unang-una, gaano katagal na yung stroke niya? Yan ang first question. Then, ano ba ang naging cause ng stroke niya? Is it hemorrhage or is it ischemia, yung nagbara? Kasi, kung tulad po sa akin din, yun ang sinasabi ko. Kasi yung mga naging pasyente ko, usually, pag alam kong 3 months or less ang bilis po ng improvement. Pero kung halimbawa medyo ilang taon na, o lalo na kung halimbawa minsan 10 years na, di ba, ganun, or more, syempre po, medyo matagal din na po ang magiging effect, ang magiging result po. So, yun po ang tanong, gaano katagal na ba yun? At saka, okay. So, ang protocol po na ginagawa ko is, di ba, pag stroke ay, kung left side yung paralyzed sa kanya, okay, doon siya magpo-focus ng sa opposite side. So, left side ang kanyang paralyzed. So, yung right side ng head niya, doon po niya ipo-focus po yung pagbublow. Dito po. Paikot-ikot lang po ngayon. 5 to 10 minutes hanggang kaya po ng pasyente. And then, siyempre po, yung paralyzed na extremity, yung nabalda, yun po ang tagal-tagalan po ninyo. Gawin niyo po, kung pwede nyo gawing 30 minutes, okay lang po. And then, mas maganda rin habang binublow nyo po extremities, isprayan nyo rin po ng charged water. Okay. How about, Doc, ang sakit daw po ay spinocerebellar ataxia. Nababawasan daw po ang lakas ng balanse niya sa katawan, kaya na out of balance siya. Almost 2 months na daw pong nagbo-blower, pero wala pa daw pong improvement sa kanyang paa, kamay, tuhod, spine, back, neck at buong ulo po ang binoblow sa kanya for 15 minutes. So, katulad din ng tanong ko earlier, gaano ba katagal na yan? Okay? Gaano katagal na? So, dapat kasi siya, din siya, na-check up din ba siya? Kasi baka may other underlying cause yung mga ibang niya. Although yung attack siya is parang din siya neurodegenerative disorder. So ang maganda po diyan yung katulad ng protocol na binabanggit ko is yung front of the head, top of the head at saka back of the head. Kasi yun po ay yung buong areas kasi ang atin pong brain ay iba-iba pong lugar, iba-ibang part ng brain, iba-iba pong function ang kanyang ginagawa. So para ma-cover lahat po, gawin niyo po yung sinabi kong protocol. And then, pa rin po yan, kung magagawa niyo pong i-blow na lahat ng kanyang katawan, gawin niyo na po. Another breast cancer, Doc, pero ito po, after 11 years daw, bumalik ang cancer, pero sa bone. Ngayon, bumili daw po ng device, pero after 1 week, lumabas ang mga bukol sa leeg. Ano daw po ang magandang gawin at saan siya iti-therapy? Okay, so medyo 10 years na. 11 years na daw po. 11 years. Opo. Breast cancer. Tapos nung bumalik ngayon, sa bone naman. Okay. So, kasi yung ibig sabihin kasi noon, actually, baka nung una pa, may metastasis na yon, Kasi ang cancer cells, hindi ibig sabihin, pag tinanggal mo yung primary na dahilan o primary site ng kanyang cancer, ay okay na. So maraming ganyan na after some time, ilang years, doon lang makikita na yun pala nagmamanifest na yung mga yung mga ng metastasis na niya. So bakit nagkaroon siya ng lymph node? So yun na nga po,
maaring by this time, doon na lang po lumalabas yung kanyang mga, yung ano tawag dito po, yung mga naging ano dati. So, masama ba dahil para bang, yung dati wala naman nun, eh bakit lumabas? So, siyempre, sabi nga natin, initially, magkakaroon ng mga reaction yan. So, parang lumalabas yung mga lymph nodes niya. Na ibig sabihin parang nagigising ba ulit yung mga pano? Oo, na-activate yung cells niya kasi nga 'di ba, yung ating mga lymph nodes, yan ang ating site na merong ano, kumbaga doon pumupunta yung mga parang ongoing infection o merong ganun. So, ang gawin niyo lang po is very important po doon na yung ano, pagkatapos ng basic, tagalan niyo po sa spine. Tagalan niyo 15 to 30 minutes po ang gawin po ninyo. Okay? Alright. Eto, Doc. Okay lang daw po ba na utot ng utot ang pasyente before and after therapy? Yes po, Tapos, yes po. may nakirot daw po sa tiyan, pero hindi naman gaano masakit. Normal daw po ba yon? Yes, pwede pong mangyari po yun. Pwede po. Okay lang po, okay mag-alala. Basta sabihin nyo sa katabi nyo, magtakip na lang ng ilong. Tama. Meron po dito nagsabi, if you had been sick for many years, please don't expect to be healed for a short period. Of course, healing also takes time. Depends on how our body responds. Ayun, tama nga naman. Tama po. Yun na nga po yun. Yes po. Tapos, Doc, meron po nagtatanong, Haller-Borden spots disease sa brain daw. Saan daw po magandang i-blower? Bago lang po yung sakit, pero 6 years na po siyang nagsasuffer sa sakit. Okay, so kasi ano pa rin, so yung basic protocol na pagka brain problem, edi yung front of the head, top of the head, saka back of the head. Yun na lang po ang gawin ninyo. Oo, yun pala yun. Ang hirap pong i-pronounce nung sakit eh. Ay, ulit ito nga, do, ulit. is Haller-Borden spots. Sa brain pala yun. Yes. Ganun. Okay, Doc, pwede po ba i-blow sitwasyon sa ngayon? Isa na lang yung kidney niya. Kasi po, dinonate niya ang isang kidney. Tapos ngayon, nagda-dialysis na po siya. Pwede pa rin po ba kahit ganun sitwasyon niya na isa lang ang kidney? Yes po, yes naman po. Kahit na tawag dito, iisa na ang kidney nyo, the more nga po na kinakailangan pa dahil iisa na nga yun, the more that unang-una dapat aalagaan, and then ang iTeracare po ay makakatulong naman sa gito. Tapos Doc, okay din daw po ba ang iTeracare para sa mga na-kidney transplant? Yes po, yes po. Kasi yung sa kidney transplant, nagiging 3 ang kanyang kidney. Kasi hindi naman po tinatanggal, nilalagyan ng isang extra kidney. Yun ang parang ganun po yun. Hindi tinatanggal yung dati, kundi nilalagyan ng bago, ng isa. Kaya nagiging 3 ang kidney nila. Oh, wow. Ganun po pala yun. Doc, it's already 10 o'clock na at nakakakita pa po ako ng 31 messages. So, medyo bibilisan ko na po ang pagtatanong sa inyo. So, ang varicose veins po. Okay po ang iTero sa ganyan, tsagain nyo lang po, tsagain nyo. I-focus nyo po doon sa, spray ng charged water, and then i-focus nyo po doon sa may mga varicosities po ninyo. Lalo na yung spider veins, madali po matanggal. Yes. May sciatica daw po, plantar fasciitis, osteoarthritis, ilang minutes po ang paggamit? Okay. So, sciatica, di kung alin yung part na masakit, so blow mo po yung part ng to left or right, and then hanggang pababa sa iyong talampakan. Blow nyo po yun. Okay, jagain nyo. Kung plantar fasciitis, edi yung mismong takong, tawag dito? Sole ng foot. Hindi, sole. Kasi plantar fasciitis ay doon. Sorry. Yung isa pa ay osteoarthritis. Opo. O di kung alin yung sumasakit yun. And then, ano pa isa? Yun lang, 3? Opo, 3. Yes po. Okay. Thank you, Texas Eagles, for the good words po.
May nagtatanong po, halos 2 years na daw po silang di magkaanak. Gustong-gusto na nilang magka-baby. Kapag nag-blower ba yung girl, possible po na magka-baby sila. Wala, Sister niya daw pwede po, din 3 years mag-try. na daw pong kasal. Kasal. After So, ibig gumamit, sabihin, ako. okay, say, bata pa sila, ano? Siyempre, okay. Unang-una, pwedeng gamitin ang ithera care, ha? Kasi na-stimulate po yung reproductive organs ng babae. Likewise, sa lalaki naman, di huwag lang itatapat sa scrotal area, ano? Kasi maluluto. Maluto. Hindi naman, ano. So, sa lalaki, ang gagawin is more of parang sa ibabaw, doon parang nag-ano ba ng prostate, ano? Kasi madadala naman yung ibang reproductive, ano nila, tawag dito sa lalaki. Pero siguro, might as well, dapat magpa-fertility workup na rin kayo. Ano, dapat kayong dalawa, mag-asawa, hindi pwedeng babae lang. And then, itry niyo po yung ithera. In time, Opo. Meron po dito testimony po for the pagbubuntis. 3 years na daw kasal, yung sister, gustong magkaanak after gumamit ng ithera care, February, March, April, May. Ngayon, 7 months na siyang buntis. Feb 2024 siya manganganak, first baby nila. So, February, March, April, May, 4 months. Kung tsagain lang talaga. Tsaga lang. Nothing to lose. I-lower yung na-opera. Hindi ko po maintindihan. Doc, pwede po ba i-therapy ang nag-i-insulin na? Pwede po. The more nga, kasi nga, ang problema, ano, ito ay opinion ko lang, ha, kasi medyo, so kung ang kanyang nag-i-insulin na, so ibig sabihin, kulang na ang insulin niya. So doon makakatulong na i-blow yung kanyang epigastric area kasi nandun ang pancreas. Makakatulong po. Then, syempre po, laging part and parcel po niyan is lifestyle. Yung pagkain. Kasi yun na nga po ang nakikita kong problema. Kaya po pabalik-balik na sa ibang doktor, kahit sabihin mo pong specialist sa diabetes. Pero kung hindi po nila, marami po akong ganyan. Nag-i-insulin na ang kanyang oral medications 3. Bakit hindi pa rin bumababa ang sugar? Kasi nga po, hindi sila masyadong nako-coach o natuturuan kung ano yung gagawin, yung dapat i-avoid. Kasi marami pa rin pong yung akala natin ay hindi matamis, hindi siya, pero nakakataas po pala ng blood sugar. So yun din po. So better po talaga dapat ay magpakonsulta po yan. Yes. Pwede daw po bang i-spray ng charged water ang buong katawan pag nangangati ang buong katawan? Pwede po. Wala pong masama. Pwedeng yung itry. Okay. How about po a person with metal sa legs due to accident? Where part of the body we blow or wand? Okay. Any part of the body except lang po yung may metal implant. Ganyan po. Yes. May foreign body rhinoplasty, breast implant butt, and ang mga pasyente ko sa clinic. Okay lang po ba i-blow direct sa mga areas? No. Kasi ano po yan, pwede po ma-deform. Pwede po ma-deform, okay po. Kasi silicone o kaya mga fillers po ay never po. Hindi ko po i-advise. Baka magkahiwit-hiwit po yan. Okay, so the answer is no. Paano po i-blow pag may fibromyalgia? Fibromyalgia, ang fibromyalgia kasi halos ang buong katawan niya ang sumasakit. Other name for that is chronic fatigue syndrome. Usually po ang number 1 cause po niya na stress. So stress management po natin, yon. And then kung paano gagamitin po ang ithera, so di ba po isa nakakalistang stress natin is yung dito sa sa forehead, di po ba, And then siyempre basic protocol, and then kung alin, pero usually kasi pag fibromyalgia, ang daming sumasakit. Ituro mo, masakit, almost lahat ng parts na yata ng katawan niya sumasakit. So, para doon po, basic protocol is very important. Tapos kung alin po yung parts na sa tingin niya ay apektado nung masasakit,
i-blow niya lang po yun ng 5 to 10 minutes hanggang 15 minutes yung buhok. Ganun lang po. Doc, meron daw po bang proven study na ang iTera Care ay nakakatulong para gumanda ang health ng body natin? At saka yung product na yan ay may approval ba sa government agency natin like DTI na yan ay safe gamitin? Okay, sige. So, I think ang makaka-answer niyan is, pero with regards yung sa yung studies, kasi laging tanong yan. Actually, kaya nga sabi nga natin, hindi siya medical device. Pero meron pong study, yun po, yung una yung terahertz. So yan muna, kumbaga, marami po kayo makikita niyan. Yung about terahertz, mag-google lang po kayo, marami po niya, magsasawa kayo po niya. May references din po yun kasi pag sinabing clinical study, may yung pagkatapos po nung article na binabasa nyo, may references po yun. Yung references, saan po ba nila kinuha yung mga inilagay-lagay na yung sa article na po ginawa nila. And then, bakit hindi? Kasi nga po ganito. Although, at least you can answer, yung sa DTI, naka-register po yan, naka-register. Pero kaya nga po hindi natin hindi natin register medical device kasi blower siya. Kasi tawag po dito, pag sinabi po nating medical device, it needs yung gagamit, she needs or he needs ang mag-train pa siya. Kaya nga po sabi natin, is very simple na device kasi kahit sino pwede pong gumamit. Kaya hindi po siya medical device. Yun po. Yes, pero po. with regards to marami pong ginawa na. Marami na pong ginawang study sa terahertz. At alam ko sa mismong iTera Care device, naggawa na rin po sila ng studies yan. Yes. Marami kasi niyang ginawa, alam ko, in China. In China ang ginawa Beijing, nila. yes po. Ang research company po natin sa Beijing, meron, bago po inilabas ang iTera Care, meron pong 63 clinical studies. That's why po nalaman na best po siya. 5-star sa inflammation, 4-star sa mga, at 3-star para sa mga skin diseases. Yun po yung basis nila. Meron pong clinical studies. Tapos, sa product po natin, you can ask our company po. Pwede po kayong tumawag sa atin po, diretso sa PH branch natin if you want mga documents po para sa ating iTera Care device. They will provide you with it po. Alright? So, another question, pwede po bang lagyan ng salt ang tubig na ibo-blower na pagbababada ng paa? Pwedeng lagyan ng? Salt, asin. Okay, pwede po. Pwede po. Okay. Yes, opo, nakakatulong po. Yun po yung ginawa ko sa anak ko, sa kanyang severe eczema, mas mabilis po. Tapos, Doc, hindi ko, buhay and taling sa face, pwede po kaya? Nalaki po kasi. Pwede po. Nakakatulong po. Naintindihan niyo po? Okay. Pwedeng gamitin. Spray maghilamos ka ng charged water o tapos after maghilamos ka, tsaka mo gamitin yung iTera. Malalaglag yung mga mo diyan, mga papel, mga warts or yung mga pero in time lang. Yan pala, warts po pala yon. Mga papilomas yung mga gano'n, yung mga tumutubo-tubo. Okay. Pwede daw po ba sa alopecia? Yes, pwede po. Saan daw po i-blow? Di kung alin po yung walang alopecia, ibig sabihin nawawala yung buhok. So doon sa part na yon i-blow mo yun. Okay. Myoma po, okay din daw po ba siya? Okay din. Makakatulong din. Tiyagain nyo lang. Pero kung ikaw ay menopausal or postmenopausal na, hindi naman na po ino-operan pero makakatulong pa rin ang iTera Care. Doc, na-appreciate daw po nila kung gaano ka-explicit at detailed ang mga explanation nyo. Salamat. Yes. Ito po, may mga floaters po ako sa both eyes ko. Makakatulong po kaya ang iTera Care? At yes paano po, yung pong asawa ko actually, dati may mga floaters na wala po yun after using iTera. Then marami din po tayong testimonials regarding sa mga problem, mga ganyan. Makakatulong po naman. Ano po ang floaters, Doc?
Isabihin, pag yung ano ka, para bang may lumulutang sa ano mo. Yung tingin mo, para bang may mga parang, yung lumulutang-lutang ng mga kung ano-ano. Parang kayo ng floaters na sinasabi. Pag nakatitig yun ka gano'n, pala parang yun. pakiramdam mo parang may mga kaya floaties, parang lumulutang-lutang na maliliit na ano. Yun ang nakikita. Yun ang sabi ng floaters. Yun pala yun. Nakalmot daw po ng pusa yung kamay ng anak, nagdugo, diretso nilagyan ng alcohol, instead inugasan. Ay, kailangan daw po ba vaccine? Well, siyempre ano, pagka dinala mo yan sa Animal Bite Center, laging i-advise sa iyo ay ituturukan. Pero ito naman ang parang ito advice ito ng kilalang well-known doktor. Ano, pagdating sa ganyan, walang masama magpaturok, pwede ng anti-rabies. Pero ang isang advice din is pwede naman kasing kung sarili mong pusa, pwede Kalmot mong lang po. i-advise. Oo. Kalmot lang. Pwede, kasi ganun din yan eh. Kalmot man yan o kagat, iisa ang kategory Pareho niyan. lang. Okay. So pagka sa mga Animal Bite Center, laging ang ano nila is paturukan mo. Pero yun nga, ang isang ino-consider din natin, kung inyong sariling, yung pet nyo talaga yung pusa o aso, pwede mong observe ng within 10 days. Kung okay lang naman, walang problema sa kanya. So that means, pwede kang hindi magpaturok. Pero syempre, kung parang magkaroon ka ng peace of mind, dali mo na sa Animal Bite Center at tuturukan At siya ng magpaturok. anti-rabies. Oo. Ayun. Wow. Kasi sabi daw, nasa kamay eh. Ano, kaya yung scratch or kagat, pareho lang yun. Ha? Pareho lang yun. Okay. Ganun pala yun. Kailangan daw po bang tanggalin ang hikaw at singsing bago magpa-blower? Okay, kung Itera Care, pwedeng hindi. Pero kung Bio or Itera Bio or BioLite, dapat tanggal ang mga singsing, relo, or quintas. Dapat tanggal. Okay. Pwede po bang mag-blower habang inaatake ng asthma? Pwede po, pwede. Pwede po. Ginawa ko na po yan. Ginawa ko na sa pasyente. Ang ganda ng result. Okay. Pwede daw. Okay, go. Pwede daw po bang mag-blow ng hapon at gabi bago matulog? Pwede po. Basta nakaligo na kayo. Pwede daw po bang mag-blow ang malapit ng mga anak? Low hemoglobin po. Pwede naman, pwede. Kasi kung ano na full term na yung baby, hindi naman makaka-apekto na yung whatever na minsan naano natin sa mga frequency or mga terahertz. Wala po, okay lang po. Saan po i-blower, sa likod ba? Pag ganun po. Low hemoglobin. Low hemoglobin, pwede sa likod. Okay. Pero dapat ay meron siyang siyempre may supplements na siya. May supplements dapat. Yung iron, ibig sabihin yun yung iron supplements. May 6 months na po siyang nag-Itera Care. Isa sa nangyari po, nagka-nose bleeding po siya for 3 days. Dapat po ba ituloy ang Itera? Mataas po ang triglyceride niya. So, walang kinalaman naman yung triglycerides sa bleeding niya. Okay. So, ganito na lang po ang gawin mo. Kasi siyempre matatakot at gawa nga na 3 days na po, nag-nose bleeding? Nag-nose bleeding. Kasi ang nose bleeding, maraming pwedeng dahilan. Baka nagkataon lang, nagmamit ka ng Itera Care at nagkaroon. Pero ako, kung tatanungin mo ako, pwede mong ituloy, i-direct mo mismo dun sa ilong mo. I-direct mo mismo. Mga 5 minutes lang. Okay. Sa Parkinson's daw po, paano gamitin? Okay, so protocol is forehead, top of the head, at back of the head. Yan po, yung mga neurodegenerative conditions po. Yan po ang protocol na pinapagawa ko at ginagawa ko sa clinic din. Yes. How about sa polio po? May pag-asa pa po ba sa Itera Care? Opo, polio na sakit daw po. Ako, very slim ang very slim ang chance na makarecover. Kasi na yan eh, di ba, yung polio is kumbaga parang nag-atrophy na yung kanyang muscle, tapos yung kanyang, di ba, anong tawag dito, yung buto niya, hindi na siya humaba na sa kapantay nung isa. So, para sa akin, Itera, pagdating sa polio, medyo, he can try, pero I don't think na ganun kalaki ang maitutulong. Kasi nga yan,
mga anatomical problem na yan. At sabi na naging neurology, tawag dito kasi sa nerve naging problema. Pero hindi naman na natin magagawang ano pa yung kanyang, yung napolyo niyang extremity. Medyo malabo na. Ano daw po ang kailangan gawin kung lagi bumababa ang WBC kaya hindi matuloy sa chemo? May leukemia po. Kasi yung leukemia per se niya, di ba, cancer of the blood. So, ang pinaka-ano nun is, yung ano mo muna ng yung long, na spine, kasi nadyan ang bone marrow, long bones din, para mas ma-stimulate ang kanyang, yung mga stem cell. So, yung stem cell, magpuproduce ng mga ibang cells na kailangan niya. So, halimbawa, mababa ang WBC, yung stem cell ang mag-stimulate para maging, siya, mag-produce ng WBC. Okay. So, sa spine po, no? Sa spine, tsaka long Ang bones. focus. Spine Long and bones long din. bones. Ilang minutes, Doc? So sa spine, 15 minutes. Tapos mga long bones siya, 15 minutes din. Yung extremities niya. Alright. Epilepsy, Doc? Epilepsy, although hindi ko ako masyadong pagdating sa epilepsy, pero there are nakaano ko ng ilang testimonials na nag-i-improve naman. Pero you cannot totally mawawala yung epilepsy. Epilepsy kasi needs treatment. Pero ang gagawin, pagka during attack, try nyo din, wala namang masama. Pero din yan, pag epilepsy is ditong brain din, forehead, top of the head, at saka back of the head. Okay. Pwede daw po bang twice mag-blower ng 1 to 10 steps? Pwede po. The better po. Okay. Kung after po mag-delivery ng CS 11 years ago sa bunso, na-experience ko po yung pag-ihi ko po, di ko mapigilan. At kapag naubo o nagulat o natatawa sabay na naiihi, posible po ba na yung catheter na ginamit ko noon ang nagiging dahilan bakit nagkaganon? Sabi ng OB noon, babalik sa dati. Pero di pa rin nagbabalik. 11 years na po ang bunso. Makakatulong po ba ang iTera Care? Ano pong part ng body dapat i-blower para mabalik yung control sa pag-ihi? Oh. So, kasi kung 11 years na ang tagal na. Kung may gawa ba nung catheter, sa akin hindi na yun. Kasi kung gawa lang nung catheter per se, mai-irritate lang yung urethra mo, yung daanan ng ihi. Ngayon, ay ang pwede mo magawa ay i-blow mo yung hypogastric area mo kasi na doon ang bladder, makakatulong iTera na parang ma-regulate ulit yung function ng bladder. Kasi bladder is nag-hold ng ating ihi, yung pantog na sinasabi. So muscle yun. Muscle. And then kaya lang, yung ating bladder is kinokontrol pa rin ng ating brain. Brain pa rin nagko-control niyan. Pero ano bang dapat kinakailangan bang So doon lang mismo na lang sa mismong organ na. Yun na lang ang iyong pero dapat kasi actually hindi na yung OB obstetrician ang mag-handle niyan. Dapat urologist na ang pupuntahan mo para kasi may mga gagawin sa iyong tests para malaman kung ano ang dahilan bakit nagkakaroon ng tawag na urgency, incontinence na ang tawag doon, yung hindi mo na mapigil ang ihiin mo. Although meron mga pwedeng ibinibigay na gamot, so itatanong mo yun doon sa inyo, magpa-check up ka sa isang urologist at siya magsasabi sa iyo kung dapat ka bang merong inuming gamot. Ang iTera, i-focus mo sa bladder. Pwede daw po ba, Doc, twice i-blower ang stroke patient? Pwede po. Pwede po. How about sa lupus, Doc? Saan daw po ang target point? Okay. So ang lupus is autoimmune disease. So basic protocol and then po sa spine. More after basic protocol, di ba, 1 to 2 minutes lang i-1, mag-extend ka sa spine ng hanggang 15 minutes. Okay. Follow-up question. Ito po yung sa may incontinence.
Nung nanganak po sa bunso, after 1 week delivery, nabalik sa ospital, nag-bleeding ako at placenta acriata po case. Tinanggal ang matris, iniwan ang ovaries. May connection po ba yun sa uncontrollable na pag-ihi? Nahihirapan na po ako lalo kapag malamig, mabilis alarm sa pag-ihi. So actually wala po. Wala pong kalalaman yung pagkaka-opera sa iyo. At syempre, very naman po ang mag-o-opera sa iyo. Very competent naman po yan. So hindi naman po sabihin natin nagkaroon ng problema sa pag-opera. Tsaka anyway, nag-o-opera din kasi ako ng cesarean dati. Although yung pag-hysterectomy, nag-a-assist lang ako niyan. So hindi ko nakikitang may problema yung ang naging cause ng kanyang problema is yung pagkaka-opera sa kanya. Hindi po. Okay po. Pwede din po ba daw ba ang Itera Care sa shingles? Pwede po. Ay, kanina. Meron akong pasyente kanina, adult na siya, may shingles, yung herpes zoster ang tawag natin doon, medical term. Herpes. Ang ganda po, ang ganda. Ginamitan ko kanina. Although, meron din siyang, kasi ang sabi niya, iba po kasi ang sakit ng shingles, hindi po basta makirot. Parang stabbing pain, para po bang yung tinutusok-tusok na, at masakit na masakit po. Ang ganyan. So, makakatulong po ang herpes zoster. So, i-blow nyo lang po yung part na and then sprayan nyo ng charged water pala. Spray nyo charged water bago nyo i-blow. Or habang binoblow nyo po, ini-spray nyo na paunti-unti ng charged water. Okay. Astigmatism, Doc. Ang astigmatism kasi, ang problema po niyan, yung muscle ng mata. Makakatulong po. Try nyo lang po yan. Ilang taon kaya yung kasi usually sa mga bata, mga school graders, mga grade school, high school, usually hindi naman talagang yung grado ng mata nila. It's more of parang yung astigmatism. Pero binibigyan din po sila ng salamin. Pero makakatulong po Itera kasi parang maano po yung muscle, yung control po ng muscle. Yun po ang problema nila. Subukan nyo po. Try nyo po. Try nyo. Pwede daw po bang i-blow ang nabali ang buto sa braso, nabangga ng motor, di maigalaw ang kamay? Hindi po nilagyan ng metal implant o ng Kung hindi po, pwede po. It will hasten nga po ang ng buto. Yung tinatawag namin doon, callus formation. Kasi normally, ang buto po ay ulit siya. Yung tutubo po ulit, magdudugsong siya ng kusa unless na sobrang malayo lang po. Kaya pag ine-x-ray namin po yan, tinitingnan namin kung gaano kalayo. Pag sobrang malayo yan, either i-reduce po tapos tsaka nilalagyan ng semento or pag medyo alanganin nilalagyan po ng bakal. Pero ang buto po usually it will take 45 days para nag-alaga ng manok para magkaroon po po ulit siya, mabuo ulit. So kung pwede kaya gaano katagal na ba yung bali niya? Kung sabihin kung hindi pa bang ginawa, wala bang implant na ginawa, basta ba nilagyan lang siya ng cast, So kung may cast lang, okay pong gamitin ang Itera kasi penetrate. Makakatulong po yan. Ang galing, it will hasten yung healing po ng bone formation po pagdating sa fracture. Okay. Meron pong additional info si Miss May Advincula para sa incontinence. Pwede daw pong itry ang Kegels exercise. I-google niya lang daw po ninyo kung paano gawin. Maraming salamat, Miss May, sa mga additional info na ini-insert mo. Okay. Pwede po bang i-blow ang nakatubo? Mahina ang puso at nagmamanas, Doc. Paano po yung tracheostomy na gagawin sa pasyente 80 years old na po? Okay pa rin ba yun? Sige, kasi nga po, kaya gagawin yung procedure na tracheostomy, ibig sabihin kasi nahihirapan lang siya huminga. So tracheostomy po, nilalagyan dito, binubutasan doon sa ng leeg, dito po. And then may sinusuot pong tracheostomy tube para po doon nahihinga yung pasyente. So, depende pa. Usually naman ang ginagamit na tracheostomy tube ay pero minsan meron siyang nilalagay yung pinakamparang butas para pong may metal. So, wag niyo na pong i-blow yung part kung metal. Kung medyo
ano lang, silicone ang ginamit, okay lang po na i-blow. Pero malayo lang at saka madali lang. Last question, Doc. Wow, last question na pala to. Pwede daw po ba ang iTera Care sa comatose? At saan daw po i-blow? Sige. Una ay ano bang naging cause ng kanyang pagiging comatose? Is it neurological? Is it metabolic? Kung ano man po. Kasi depende. Pero kung tanong nyo, pwedeng gamitin, pwede po. Pwede, Huwag nga lang siya merong implant. Pero, siyempre, although meron akong nakitang testimonial ng isang dati naging comatose na parang tawag dito, in a weeks, ilang weeks, parang nakabangon ulit siya, naka-recover. Pwede niyo pong gawin. So, depende nga lang kung ano na yung condition niya. Kasi yung pagiging comatose niya matagal na. Miracle na lang po yun kung sasabihin natin bigla siyang although may nakikita akong mga testimonials, kaya sabi ko nung una, sabi ko, it's too good to be true. But it's true. Yes. Di ba pag minsan totoo ba yung ating mga pinapakitang testimonials, di ba, from other countries? Minsan magtataka ka rin. Pero, just believe. Yes po. Saan po ang i-blower? Dito po ba sa ulo, sa spine, sa kamay? Okay. O yung protocols po? Yun yung protocol na lang. Kasi nga hindi natin alam kung ano yung naging cause, naging pagiging comatose niya. So, pagiging comatose niya, ibig sabihin, yung brain niya hindi nagpa-function. Kaya ganun. Okay. So, basic protocol, then i-blow sa head. 5, yung forehead, top, and back. Wow, great. Thank you. That's 1 hour and a half ulit, Doc. Congratulations to us. And we are still 165 po. Wow. Marami pa rin nagtsatsaga. Marami pa rin nagtsatsaga. Maraming salamat po, everyone. That ends our Q&A. So, Doc, baka po marami pong I believe marami din pong mga taga Manila dito. Ang tanong, kayo po ba ay a-attend ng Christmas party? Yes, see you. Attend kami. Kaming mag-asawa. Alright. So alam niyo na kung saan kayo pipila. Diba? Wow. Ayan. So, Doc, maraming matutuwa. At I'm sure, yes, ayan, isa na si Miss May dyan. Napipila agad para magpa-picture kay Doc. Naman. Yes po. So, yes, see you all. Malapit na po ang ating ilang days na lang. December 10. Dito po sa Davao, tomorrow, mag-start na po kami ng December 7. Meron din pong December 8. Beach party naman yon dito po sa Davao. At sa Cebu, December 9. And then December 10, see you all in Manila po. Yes. Okay. Yes. So God bless you, everyone. That ends our question and answer portion with our medical doctor, Dr. Alex Ibay. God bless you. Thank you very much. Thank you and good night. Thank you po. Good night. Good night. God bless. Bye-bye. Thank you so much, Doc. Good night. Welcome. Good night. Good night.